Nakakatakot naman po. Sige po, senyorito. Pasensya na po kung naabala pa kita. Wika nito. Naku, okay lamang iyon. Halika na. Ayaw niya dito at saka nagpatiuna ng umahon sa pool at inalalayan ito. Pagdating nila sa CR, agad itong pumasok sa loob. Siya naman ay nagkasya na lamang na magbantay dito sa labas. Ngunit laking gulat niya nang marinig niya itong sumigaw. Sa kanyang pagkataranta, mabilis siyang nakapasok sa loob ng CR na hindi naman nakalock kasi may sira ang doorknob noon. Bakit, Rio? Napano ka? Nag-aalalang tanong niya dito. Agad itong kumarga sa kanya. Yun bang biglang talo nito na nasalo naman agad niya at kusang pumulupot ang hita nito sa kanyang bewang. Isang malaking palaka pala ang kinatatakutan nito. Marahil natalunan ito sa paa kaya ito natakot pero mas nashock siya sa nakita nang bumaba ang paningin niya. Nakababa pala ang panty ni Rio at dahil nakapulupot ang hita nito sa bewang niya, yung parte lamang na noon ng kasalanan nito ang nakikita niya. Ramdam niya ang takot ni Rio lalo pat bahagya itong nanginginig. Pero mas nangibabaw ang makamundong pagnanasa niya dito. Ang maangkin itong muli at hindi panty lamang nito. Wala na, Rio. Naitaboy ko na. Wika niya nang maitaboy na ng kanyang paa ang palaka palabas ng banyo. Salamat po, senyorito. Pasensya na po. Nahihiyang wika nito. Tumingin siya sa mata nito pero hindi ito nakatagal dahil umiwas agad ito ng tingin sa kanya. Pwede niyo na po ako ibaba, senyorito. Hindi ko po kasi may alis sa isip ko kanina yung sinabi ninyo tungkol sa ahas. Kaya nang talunan ako ng palaka nagulat po talaga ako pero hindi naman po talaga ako takot sa palaka. Pasensya na po kayo. Nahihiyang wikang muli nito. Tila naghihintay ito na ibaba niya pero bagkus na ibaba, isinandan niya ito sa pader at agad na siniil ng halik ang nakaawang nitong mga labi. Namutawi sa bibig nito pero hindi na naituloy dahil agad niyang pinalalim ang halik sa bibig nito. Nakababaliw ang dulot noon sa kanya. Miss na niya ang ganitong paraan ng halik nito kaya naman ginawa niya ang lahat para mapaligaya ito sa pamamagitan ng mapusok na halik niya. I love you so much, Rio! Mahabang sigaw nito pero parang nagtwinkle ang kanyang mga mata at naligayahan ang kanyang puso nang marinig ang katagang iyon. Kasunod noon, muli na naman nilang narating ng sabay ang paraisong tanging sila lamang dalawa ang nakakarating. Matapos maubos ang katas na inilabas ni James sa kaloob-looban ni Rio, niyakap niya ito habang nakasandal sa pader. Tila nagkukuhanan sila ng lakas sa isa't isa. Sino bang hindi mauubusan ng lakas noon? 3 beses nakarating sa dako paroon si Rio at 2 beses naman si James. Marahan niyang hinalikan sa noo si Rihanna. Hindi na talaga niya kaya pang mawalay sa babaeng ito. Alam iyon ng kanyang puso kaya balak niyang kausapin ng kanyang papa para mamanhikan dito. Matapos ang ilang sandali, inayos na nila ang kanilang mga sarili at saka sila nagpasyang bumalik na sa pool. Hindi mawala-wala ang tamis ng kanyang ngiti sa labi. Si Rihanna naman ay halatang nahihiya pero hindi talaga niya pinakawalan ang kamay nito. Kahit pa nakita na nila si Brent na nasa pool at masama ang tingin sa kanila. Hindi na lamang nila ito pinansin. Maya-maya din ay dumating na ang 3 at nagpatuloy na sila sa pagsuswimming. Hapon na nang matapos sila kaya nagpaalam na rin si Rihanna sa kanila. Hindi niya hinayaan itong tawagan ng kuya nito para ito ay sunduin dahil sinabi niyang siya na din ang maghahati dito. Nagpresenta si Brent ngunit hindi siya pumayag. Sa dating silid naman niya nagbanlaw si Rihanna. Naligo muna siya doon at isinuot ang kanyang mga hinubad na damit pero nagtataka siya dahil nasa labas ng hinubad niyang leggings ang kanyang panty. Samantalang ang pagkakatanda niya ay inilagay niya iyon sa loob. Ipinagwalang bahala na lamang niya iyon dahil inisip niya na baka nakalimutan lamang niya talaga ito na sa labas niya na ilagay. Pagsuot niya parang naninibago siya dahil parang nanigas ng bahagya ang pondiyo ng kanyang panty. Samantalang cotton naman iyon. Pero wala naman siyang magagawa kaya isunuot na lamang niya iyon. Kesa naman umuwi siya na walang suot. Matapos magpaalam sa doon, inihatid na rin siya ng kanyang senyorito. Siyempre dala niya ang patatim, humba at igado na sinabi ni Aling Miling na para sa kanya. Nainit na daw niya iyon. Hindi man pwede ang kanyang itay noon pero patitikimin din niya kahit konti. Pipilian na lang niya ng laman dahil favorite din iyon ang kanyang itay. Siguradong matutuwa din ang kanyang kuya nito. Baka sa bahay na nila sila magsalo-salo dahil ganoon sila kapag namimiesta sila ng kanyang itay. Tapos marami silang nahinging ulam sa pinuntahan nilang mga bahay. Ayun, parang piyesta din sa kanilang bahay dahil doon nila pinagsasalu-saluhan ng pagkain.
Kaawaan ka ng Diyos. Wika ng kanyang itay na mag-bless siya pagkadating nila sa bahay. Nag-bless din si James. Tinanggap din naman ang kanyang pero makikitang seryoso ito. Aalis na rin po ako dito. Rio, alis na ako ha. Paalam ng kanyang senyorito sa kanila. Sige na po, senyorito. Mag-iingat po kayo sa pagdadrive. Wika niya. Pasensya na po ulit ito kung hindi ko na po pinatawag si Rio kay Bro Joel. Wala naman po akong ginagawa kaya ako na lang din po nagpresenta sa kanya na maghatid. Muli nahihiya nitong hingim pa umanhin sa kanyang itay. Napapakunot noon naman ang kanyang noo dahil iba talagang iginagawi nito kay James. Samantalang kapag kay Brant napakagiliw nito. Kay James nakasimangot lamang ito habang kinakausap ito. Sige na, makakaalis ka na. Seryosong wika ng kanyang itay sabay talikod na dito. Siya tuloy ang nakaramdam ng hiya. Napansin naman niya ang pagtiim ng bagang ni James. Hiyang-hiya siya dito sa inaasal ng kanyang itay. Hindi pa naman sanay na ginaganoon ng kanyang senyorito. Pasensya na po, senyorito. Baka po masama lang ang pakiramdam ng itay kaya siya nagkakaganoon. Hingim pa umanihin ni Rio dito. Okay lang, Rio. Kasalanan ko din naman. Sige, alis na ako. Wika nito at saka mabilis siyang ginawaran ng halik sa labi. Senyorito! Bulalas niya at saka nagpalingalingan sa paligid. Natakot kasi siyang baka may makakita sa kanila. Siguradong makakarating iyon sa kanyang itay. Sorry, bye. Pilyong sabi pa nito nang iting-ngiti pa. Animoy nanalo sa loto. At saka naglakad ng palabas ng bakura nito. Napapailing na napangiti na lamang siya. Buti na lamang talaga't walang tao sa paligid. Kung hindi baka mamaya lamang pinapagalitan na siya ng kanyang itay. Oh, wala na ba yung bisita mo, anak? Tanong ng kanyang itay na nasa likuran na pala niya. Umalis na po siya, itay. Sagot niya dito. Mabuti naman. Sagot nito at saka umupo na sa duyan. Bakit po parang hindi niyo po gusto si Senyorito James? Lakas loob na tanong niya. Hindi parang anak, kundi ayoko talaga sa kanya. Hindi ko gustong maglalapit ka sa kanya dahil siya palang anak ni Enrile. Matigas ang boss na pahayag nito. Po? Bakit naman po, itay? Mabait naman po siya, lalo na po si Don Enrile. Tsaka po, napakalaki pa po ng pagkakautang natin sa kanila. Baka po kung hindi po dahil kay senyorito, baka po napano na po kayo. Dahil wala naman po tayong pambayad sa ospital at gamot. Tsaka po yung si Sir Brent, pamangkin din po siya ni Don Enrile. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi pa po sana tayo makakauwi dito sa bahay. Naguguluhang wika niya. Kahit pa, kung alam ko lamang nalalapit ka pala sa mga iyon, edi sana hinayaan mo na lamang akong mamatay. Mariing wikang muli nito. Napansin niya na galit talaga ito. Bawal pa naman dito ang sobrang magalit dahil baka atakihin na naman ito sa puso. Itay naman, hindi ko po alam kung ano ang dahilan kung bakit kayo galit na galit sa kanila pero kahit sa biro'y wag na wag nyo naman pong sasabihin na hayaan namin kayong mamatay. Itay naman alam nyo naman po na ikaw ang buhay namin ni Kuya. Paano na po kami kapag wala ka? Iniwan na nga po tayo ni inay, pati ba naman po ikaw iiwan din kami? Naiyak na talaga siya ng tuluyan. Hindi niya alam ang dahilan ng pagkagalit nito sa kanyang senyorito pero hindi talaga niya matanggap na mas gugustuhin pa nitong mamatay at iwan sila, wag lamang tumanggap ng tulong mula dito. Pasensya na anak, basta mas makabubuting lumayo ka sa kanila. Kung mahal mo talaga ako bilang itay mo, iiwasan mo ang James na iyon, lalo na ang matandang Don Enrile na iyon. Mariing wika muli nito at saka tumayo ito mula sa pagkakaupo sa duyan at nagtungo sa sala at nanood ng TV. Minabuti niyang ipasok na mga ulam na nasa Tupperware para mainit na niya iyon at na mapagsalusaluhan nila. Nagdagdag na rin siya ng sinaing para doon na lamang din kumain ng kanyang kuya, Joel at pamilya nito. Pagsapit ng alas 6, tinawag na niya ang kanyang kuya kasama ang pamilya nito. Bagamat paayaw-ayaw pa ang kanyang itay na kumain, nang maamoy nito ang patatim ay napakain na rin nila. Kaya naman kahit medyo nagtatampo sa kanyang itay, ay naging masaya at masagana ang salo-salo nilang mag-anak dahil sa mga ipinadalang ulam ni Tatang. Sa mansyon,
Naguguluhan si James dahil ramdam niya ang pagkadisgusto sa kanya ng itay ni Rio. Hindi niya alam kung bakit ito ganoon sa kanya pero kay Brent, magiliw ito dahil nakikita niya sa mga picture ni Brent na ipinopost sa Facebook account dito. Doon makikita kung gaano kagiliw ang ama ni Rio dito samantalang sa kanya, halatang galit ito na magtungo siya sa bahay ng mga ito. Nakaramdam tuloy siya ng panibugho dahil sa masalatang pinapaboran ang kanyang pinsan ng itay ni Rio. Hindi naman niya alam ang dahilan bakit ito nagkakaganoon sa kanya. Natitiyak naman niyang magalang siyang nakiharap dito kanina. Pero hindi pa rin naging maayos iyon dito kaya nga kahit nais pa sana niyang makapagkwentuhan kay Rio kanina napilitan na lamang siyang magpaalam. Ang balak din niyang pakikipag-usap sa kotse kanina kay Rihanna habang pauwi sila sa bahay nito ay hindi natuloy dahil tumawag ang kuya nito. Pero ang itay nito ang nasa kabilang linya. Naririnig niya na tila nagagalit ito kay Rio kaya nahiya na siyang buksan pang usapan tungkol sa nais niyang alamin dito. Ni hindi na nga sila nakapag-usap tungkol sa namagitan sa kanila. Kesa mag-isip pa na mag-isip, minabuti niyang magtungo sa silid ng kanyang papa. Titingnan niya rin kung nakainom na ito ng gamot. Kumatok muna siya bago pumasok. "Oh, iho, bakit parang bukol sa bakol yung mukha mo?" Puna ng kanyang papa nang makalapit na dito. Nakahiga ito sa kama ngunit gising pa dahil nanonood pa ito ng TV. "Wala naman po, papa. Kamusta na po pala ang pakiramdam ninyo? Nakainom na po ba kayo ng gamot?" Tanong niya dito. "Ayos ng pakiramdam ko, lalo pat nakausap ko na si Rihanna. Palagi mo siyang kausapin, James. Gusto ko bumalik ulit siya dito sa atin. Kung po pwede nga, napakasalan mo siya eh. Basta ba, gusto ko siyang dito na ulit nakatira sa atin." Seryosong wika nito na ikinagulat naman niya. "Ibig sabihin ba niyan, papa, gusto mo maging manugang si Rio?" Naninugurong tanong niya sa ama. "Aba, syempre naman anak. Wala na akong gugustuhin pang ibang babae kundi siya lamang." Nakangiti nitong wika. Napangiti naman siya. Mukhang wala na siyang poproblemahin sa kanyang papa. Itay na lamang ni Rio ang problema niya at syempre ang pagtatapat ng tunay niyang nararamdaman kay Rihanna. "Pero mukhang ex po ako sa itay niya, papa." Malungkot na pagtatapat niya sa kanyang papa. "Ha? Bakit mo naman iyan nasabi, anak? Parang napakahirap naman yung paniwalaan sa nasabi mo, anak. Anak kita at isa kang Del Carmen. Nag-iisa kong tagapagmana. Kaya imposibleng may tumanggi sa'yo bilang magiging asawa ng kanilang anak." Napaupo pa ang kanyang papa pagkasabi noon. Pero papa, iba po kasi ang pakikitungo sa akin ng itay ni Rio. Lalo na nang malaman na isa po akong Del Carmen." Malungkot na pahayag niya. "Ano? Aba, bakit naman gano'n ang itay ni Rihanna? Wala ka naman sigurong ginagawang masama sa kanya, di ba?" Pagtatanong nito. "Wala nga po, papa. Naging magalang naman po ako sa kanya kanina sa pagsundo at paghatid ko po kay Rio." Malungkot na wika ulit nito. "Saan nga ba nakatira si Rio?" Kunotong tanong nito. "Sa Tabas po, papa." Sagot niya. "Sa Tabas? Anong pangalan at apelyido ng kanyang ama?" Tanong nitong muli sa kanya. Naguguluhan man kung bakit ito kailangang itanong pa ang pangalan ng itay ni Rio pero sinagot pa rin niya ito. "Ang alam ko po, Rolly de los Santos po, papa." Wika niya. Napansin niya ang pagbabago ng aura ng mukha nito nang banggitin niya ang pangalan ng itay ni Rio. Hindi rin ito agad nakapagsalita. Basta nakatitig lamang ito sa kanya. "Papa, bakit po natigilan na kayo dyan?" Tanong niya. Wala ito, anak. Maaari bang iwan mo na ako dahil medyo sumama ang pakiramdam ko? Nais ko nang matulog." Wika nito at saka umayos na muli ng higa. Naiwan naman siyang naguguluhan sa bigla nitong inasal. Parang may kakaiba dito at tila iniiwasan siya. Sige po, papa. Magpahinga na po kayo." Wika na lamang niya at saka lumabas na sa silid nito. Kinaumagahan sa bahay ni Rihanna. Nagluluto siya ng almusal nilang mag-ama nang marinig niyang parang may kinagagalitan ng kanyang itay. Napatakbo siya patungo dito nang marinig itong sumisigaw ng dahil sa galit. "Demonyo ka, Igok! Talagang tuluyan mo nang inang kinalupain buong buhay kong inalagaan! Ibulot mo sa kinalupa ko!" Naiyak na ng tuluyan ang kanyang itay. Pagdating niya sa kanilang balkon ay nakita niya ang walang hiyang Igok na kumamkam ng lupa nila. Nakangisi pa ito habang kausap ang kanyang itay. Ang kanyang itay naman ay galit na galit at tila susuguri na ang matanda. Ngunit dahil hirap pa itong makakilos kaya hindi man lang nito maabot ang demonyo na Igok na iyon. Parang bata pang pinagtatawanan ang kanyang itay.
Sa galit niya, bigla niyang kinuha ang pambunot niya si sementong sahig ni Yari sa bunot ng niyog at ubod ng lakas na ibinato niya ito sa walang hiyang si Igok. Sapul sa muka at muntik pa itong mabaliktad dahil sa lakas ng pagkakatama ng pambunot sa mukha nito. Huh, mga walang hiya kayo? Ang tatapang niyo mag-ama? Makikita natin kung sino talaga matapang sa atin. Kahit na anong gawin ninyo, hindi niyo na mababawi ang lupa mo. Kahit pa maglumuhod ka sa akin, hindi ko na yun ibabalik pa sa'yo. Katangahan kasi ang pinaiiral mo kaya yan, napaglamangan kita. Tila nakakaloko pa nitong sabi sa kanila. At talagang kulang pang panlampaso na tumama sa mukha mo ha? Baka gusto mong balian pa kita ng butong matanda ka. Galit na wika niya, ngunit nagulat siya nang biglang lumuhod ang itay niya sa harap ni Igok. Parang awa mo na Igok. Ibalik mo na ang lupa ko. Buong buhay ko dyan lamang sa lupang iyan umikot. Simula na binata pa ako na nag-alaga ng lupa akong iyan. Kaya kahit buhay ko ibubuhis ko. Huwag lamang mawala sa akin ang lupain ko. Parang awa mo na. Para yan sa mga anak ko, maawa ka, Igok. Pagmamakaawa ng kanyang itay habang umiiyak. Umiyak na din siya. Ramdam niya ang paghihirap ng kalooban ng kanyang itay. Apo, Igok. Kung may puso-puso sana kayo, alam naman ninyong hindi sa inyong lupang iyon, kaya sana makonsensya kayo. Lumuluhan na ring wika niya dito at inalalayan ang kanyang itay sa pagtayo. Patawarin mo ako, kaibigan, pero hindi ako madadala sa paluhod-luhod mo na iyan. Pero may napag-usapan na kami, dati pa ng dalaga mo, at yun lamang ang tanging paraan para maibalik ko sa'yo ang lupaing iyon. Nakangising wika nito. Nagtagis naman ang kanyang mga bagang dahil sa tinura nito. Matalim siyang tumitig dito ngunit nginisian lamang siya nito. Anong paraang iyon, Igok? Tanong ng kanyang ama. Ipakasal mo sa akin ang iyong dalaga. Nakangising wika nito. Ano? Gulat na tanong ng kanyang itay kasunod noon ang tila pagsisikip ng dibdib nito. Demonyo ka, talagang matanda ka! Galit na sigaw niya dito at saka mabilis pa sa hanging nakalapit dito at ubod lakas niyang sinipa ito. Sanhi para bumagsak ito sa lupa at saka niya mabilis na dinaluhan ang kanyang itay. Ganyang mga babae ang type na type ko talaga. Pero masakit ha? Pero Rihanna, mapapalampas ko ito dahil natitiyak ko naman na magiging akin ka at aamo ka rin pagdating ng panahon sa akin. Nakangising wika nito. Tumayo at hinimas-himas ang sikmurang tinamaan ng sipa ni Rihanna. Lumayas ka dito, Igok. Baka mapatay kita kapag nagtagal ka pa dito. Hindi ko ipagpapalit ang anak ko para sa lupa. Mahalaga ang lupang iyon sa akin pero mas mahalaga ang anak ko. Kaya lumayas ka na habang malinaw pa ang pag-iisip ko. Galit na sigaw ng kanyang itay. Nakita niyang umalis ng matandang Igok. Mukha pa lang nito, mukhang manyakis na. Kahit kasi matanda na ito, matipuno pa rin ang katawan. Tila nahihirapang huminga ang kanyang itay kaya pinaupo niya ito sa plastic na upo ang nandoon at mabilis siyang kumuha ng tubig para painumin ito. Itay, kumalma ka lang po. Baka po mapano kayo niyan eh. Naiiyak na sabi niya dito. Hindi niya akalaing hahayaan nitong mawala ang lupa nitong buong buhay nitong inalagaan nang dahil lamang sa kanya. Kaya naipangako niya na gagawin niya ang lahat para mabawi ang lupaing iyon ng kanyang itay. Anak, alam mo naman kung gaano ang hirap ko sa lupang iyon. Doon na umikot ang buong buhay ko pero hindi ko maatim na gamitin ka anak para mabawi lamang ang lupaing iyon. Kaya hayaan na lang siguro natin. Masakit man pero okay lang iyon. Wika nito habang mahigpit na hawak nito ang kanyang kamay. Salamat po itay pero pangako po, gagawa ko ng paraan para mabawi ang lupa natin sa walang hiyang Igok na iyon. Galit na wika niya. Kung hindi lamang sana ako ganito kamangmang anak. Kung hindi lamang sana ako pumirma sa papel na iyon na hindi ko man lang kayang basahin. Dede sana, wala tayong problema. Sana hindi na pa sa kamay ni Igok ang lupain natin. Garal-gal ang boses na wika nito. Hayaan mo na po itay. Ano po kaya kung humingi po ako ng tulong kay Don Enrile itay? Sabi niya po kahapon magsabi lang daw po ako kapag kailangan ko ng tulong tungkol sa lupa natin. Nabanggit ko po kasi sa kanya ang tungkol sa problema po natin sa lupa. Wika niya sa ama. Walang hihingi ng tulong sa matandang iyon. Kahit po mawala ang lupa natin anak, ayos lang basta mangangako ka sa akin. Nalalayuan mo na ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Mariing wika ng kanyang itay.
Pero itay, bakit naman po? Bakit po ba galit na galit kayo sa kanya? Mabait po si Don Enrile. Parang nga pong pangalawa ko na siyang ama dahil siya lamang po ang nalalapitan ko noong nasa mansyon pa po ako. Nagtatakang tanong niya sa ama. Huwag ka na magtanong pa riyan. Basta hindi pwede tapos. Galit na sagot nito. Parang gusto pa niya itong tanungin kasi nagtataka talaga siya kung bakit galit ito sa mga Del Carmen. May nagawa ba ang pamilya ng kanyang senyorito sa ama niya kaya galit ito sa mga ito? Mas lumalalim ang curiosity niya sa iginawi ng ama dito. Kaya nagpasya siyang si Don Enrile na lamang ang tanungin tungkol dito kapag nagkita na sila. Sorry po itay, halina po kayo. Mag-almusal na tayo para makainom na po kayo ng gamot. Aya na lamang niya dito. Sige na, maghain ka na doon. May kukunin lamang ako sa kwarto. Wika nito at saka nagtungo na sa silid nito. Piniritong tinapa at itlog ang ulam nila ng umagang iyon. Isinangag niya ang kanin dahil isa iyon sa paborito ng kanyang itay na almusal sa umaga. Pero bawal dito ang masobrahan ng kanin, kaya kinokontrol lamang niya ang nilalagay sa pinggan nito. Kapeng bigas din ang kape nila para mas healthy kaysa sa natural na kape. Hindi kasi niya mapainom ng gatas ang kanyang itay kaya tinatsagaan na lamang niyang magsunog ng bigas para gawing kape nila. Mas masarap naman iyon kaysa sa kape na itinitinda para sa kanya, kaya okay lang na nagtsatsaga siya sa paggawa noon. Tapos na siyang maghain ngunit wala pa rin ang kanyang itay kaya nagpasya siyang puntahan na ito sa silid nito. Ngunit natigilan siya nang marinig ang mahinang paghikbi nito. May sinasabi ngunit hindi niya maunawaan pero isa lamang ang naiisip niyang dahilan noon at yun ay ang kanilang lupa. Dahan-dahan niyang iniawang ang kurtinang nagsasilbing harang ng pinto nito. Ganoon na lamang ang kanyang pagkahabag nang makita itong humahagulhol ngunit tinatakpan ng bibig para siguro hindi lumabas ang malakas na boses nito. Hawak-hawak nito ang photo frame na kinilalagyan ng picture nito at ng kanyang inay habang magkatulong ang mga itong nag-aani ng palay. Natatandaan pa niya ang time na iyon. Parang 7 taon pa lamang siya noon at 11 naman ang kanyang kuya. Ito na nga ang kumuha ng picture na iyon sa kanilang mga magulang. Siya naman noon ay natatandaan niya na nasa tabi lamang siya ng palayan dahil takot siya sa putik. Sa picture na iyon kitang-kita ang kasiyahan ng kanilang mga magulang. Mahal, mawawala na ng tuluyan ang lupa natin. Nakakalungkot isipin na mawawala na iyon sa pangangalaga natin. Napakarami ko pa namang alaala doon na kasama ka. Kaya nga halos doon na lamang ako naglalagi dahil kahit papaano naalala ko ang lahat ng masasayang sandaling kasama kita sa pag-araro noon. Pero para naman yun sa bunso natin. Patawad dahil sa kamangmangan ko kaya nawala ang lupa natin. Umiiyak pa ring wika nito. Siya naman ay awang-awa sa ama. Wala ring ampat ang kanyang luha dahil parang winawasak ang kanyang dibdib dahil sa paghihirap ng kanyang ama. Ayaw na ayaw niyang makita itong nahihirapan at lalo na ang umiyak. Parang nalulusaw ang kanyang puso at feeling niya ay napakawalang kwenta niyang anak. Gusto niya itong tulungan ngunit papaano? Ayaw naman itong humingi siya ng tulong sa mga Del Carmen pero kahit siya nahihiya naman na talaga sa mga ito lalong-lalo na kay James at sa Sir Brent niya. Nakita niyang nagpupunas na ng luha ang kanyang itay kaya dahan-dahan na siyang bumalik sa kusina. Pinahid din niya ang kanyang luha at naghilamos para hindi nito mahalata na umiyak siya. Oh itay, kain na po tayo habang mainit pa po itong sinangag. Naku, ang sarap po nitong tinapang nabili ko itay. Hindi po masyadong maalat kaya siguradong magugustuhan mo po ito. Masiglang wika niya kahit na ang totoo ay tila dinudurog ang kanyang puso. Halata ang pamumula ng mata ng kanyang itay pero iniiwas dito iyon sa kanya kaya naman nagkukunwari na lang din siyang hindi napapansin iyon. Hindi niya mapapahintulutang tuluyang mawala ang kanilang lupain. Kaya niyang gawin ang lahat para lamang mapasaya ang kanyang itay. Kapag wala na itong iniisip na kung ano tungkol sa lupa, siguradong mas bibilis ang paggaling nito. Kaya bumuo siya na isang pasya. Kakausapin niya ang matandang igok tungkol sa alok nito. At kung ang pagpapakasal lamang dito ang magiging paraan para maibalik ang kanilang lupain sa ama, ay gagawin niya. Kahit pabatid niyang ikagagalit ito ng ama at syempre magiging dahilan din yun ang tuluyang pagkawala ng pag-asang makasama niya ang lalaking lihim na iniibig at yun ay ang kanyang senyorito James. Samantala, sa mansyon. Tinatanong kita Kuya James, anong ginawa mo kay Rio? Bakit napakatagal niyo sa loob ng CR? Huwag ka na magdanay pa. Andun ako. At
Nakita ko na pumasok ka sa CR kahit nandoon pa si Rio. Narinig ko siyang sumigaw kaya ako napatakbo papunta doon pero ikaw ang nakita ko. Pumasok ka sa loob, kuya. Magsabi ka nga ng totoo. Galit na kumpronta sa kanya ni Brent. Lasing ito at imbes na nasa school ito ay heto at kinakausap siya kahit pa nagpapaalam na siya dito dahil papasok pa siya. Ano ba, Brent? Malilate na ako kaya mabuti pa tumabi ka dyan sa daraanan ko. Baka hindi kita matansya. Aga-aga lasing ka. Itulog mo na lamang iyan dahil wala akong panahon sa kalokohan mo. Singhal niya sa pinsan. Langya naman, Kuya James, oh. Kinakausap ko na maayos. Anong ginawa mo kay Rio? Galit na sigaw nito. Umiinit na ang ulo niya. Mabuti na lamang sa silid niya ito kung hindi baka nagkagulo na ang mga tao dahil dito. Kailan ka pa natuto na pagtaasan ako ng boses at murahin, ha? Umalis ka sa daraanan ko. Kung hindi sasamain ka na talaga sa akin. Pakialam ko kung nakainom ka. Haba, hindi mo naman pala kayang kontrolin ang alak sa katawan mo. Pati ako kakalabadin mo na rin. Galit na wika niya dito. Tinatanong lang kita. Mahirap bang sagutin yon? Mas mataas na ang boses na singhal nito. Lalaki ka. At ano bang ginagawa ng isang dalaga at binata sa loob ng CR? Ikaw na rin na may sabi na nagtagal kami doon. Kaya bakit kailangan mo pang tanungin, ha? Galit na sagot niya sa itinatanong nito. Hindi man direct to the point pero batid niyang nakuha na nito ang sagot. Demonyo ka! Sigaw nito at saka bigla siyang sinugod ng suntok pero mabilis naman siyang nakailag dito. Hindi hamak na malaki ang pangangatawan niya dito at mas matangkad din siya. Kaya naman ang sumugod muli ito ay agad niya itong nasipa. Talsik ito sa may gilid ng sofa. Hindi agad ito nakabangon kaya naman mabilis siyang lumapit dito para tulungan ngunit hindi niya inaasahang magbibitaw pala ito ng malakas na suntok at dumapo iyon sa kanyang pisngi. Nahilo siya ng konti pero minabuting hindi na ito patulan nang makitang umiiyak na ito. Bakit Kuya James? Bakit sa Rihanna pa? Mahal na mahal ko yun eh. Bakit hindi na lang iba? Si Rihanna pa na nag-iisang babaeng nakaagaw ng atensyon ko. Mahal ko yun eh. Hindi mo ba yun nahahalata ha? Bakit lahat na lang kinukuha mo? Lahat na lang pumapabor sa'yo at lahat na lang dapat maging sa'yo. Mayapat ba na hindi ko daladalang apelido ng Del Carmen ha? Akala mo ba okay tayo? Akala mo ba okay lang lahat sa akin yun ha? Ang sakit-sakit na dito. Umiiyak na pahayag nito na ikinagulat niya. Ramdam niya ang bigat na daladala nito sa dibdib. Hindi niya akalain na may sama pala ng loob na dinadala ito sa kanya. Hinahampas pa nito ng malakas ang dibdib. Hilam na rin ito sa luha at naghalo na rin ang sipon nito kaya nahabag na siya dito. Halika na. Mag-usap tayo mamaya kapag nahimas-himasan ka na ha. Tayo na. Kapag okay na ang pakiramdam mo, magpapaliwanag ako. Kung may sama ka ng loob sa akin, mamaya pag uwi ko'y mag-uusap tayo. Kaya halika na. Sasamahan na kita sa silid mo. Wika niya dito at saka inilalayan na niya ito sa pagtayo. Pero talagang lango ito sa alak at medyo malayo pa ang kwarto nito kaya minabuti niyang sa kama na lamang niya ito pahigain. Hindi na talaga nito kayang kumilos dahil sa kalasingan marahil. Talagang tumama na ang alak na nainom nito kaya tumawag na lamang siya ng kasambahay na mag-aasikaso dito. Matapos iyon ay nagmamadali na siyang umalis kahit medyo masakit pa ang pisngi niyang inaabot ng kamao ng pinsan. Nahihibang ka na ba, Rihanna? Galit na wika ng kanyang Kuya Joel sa kanya. Kuya, ito na lamang ang tanging paraan para maibalik natin ang lupain ni Itay. Handa kong gawin ang lahat para mapasaya siya. Kung nakita mo lamang sana kung paano si Itay umiyak kanina, siguradong mawawasak din ang puso mo. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang lupang iyon sa kanya. Naluluha na wika niya sa kanyang Kuya Joel. Pero Rio, naisip mo ba sinasabi mo? Naisip mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Asawahin ka na matandang iyon? Makikisama ka doon? Mag-isip kang ang babae ka? Galit na wikang muli nito. Kuya, kaya nga ikaw ang kinakausap ko. Ang gusto ko suportahan mo ako para may balik natin ang lupa ni Itay. Hayaan mo na ako dahil kaya ko sarili ko. Ang mahalaga hindi ko na makita pang umiyak si Itay. Okay lang kung ayaw mo ko samahan. Ako na lang mag-isa magtutungo sa matandang iyon. Lumuluha ng wika niya at saka siya lumabas ng bahay nito. Rio! Rihanna!
Narinig pa niyang wika ng kanyang Kuya Joel pero hindi siya nag-abalang lingunin pa ito. Pero sumunod pala ito at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Sa tingin mo ba matutuwa ang Itay sa gagawin mo? Sa tingin mo magiging maligaya siya sa pagbabalik ng lupa niya sa kanya ngunit kapalit naman ang kalayaan mo? Rio, hindi ganoon si Itay. Mas mahalaga pa rin tayo kaysa sa lupang iyon. Galit na wika nito. Okay lang yun, Kuya. Sa una lang magagalit si Itay. Hindi naman ako mawawala eh. Makikisama lang ako sa matandang iyon. Samahan mo ba ako? Hindi. Lumuluha pa ring sagot niya dito. Mas mahirap naman na makita niya ang kanyang Itay ay umiiyak dahil sa lupa. Hindi na niya kaya makita pa itong umiyak muli. Sige, sasamahan na kita. Kahit kailan talaga kapag nakapagdesisyon ka na wala na makapipigil sa'yo. Magta-tricycle na lang tayo patungo doon. Sa kalsada tayo dadaan kaya hintayin na kita sa labas. Wika nito at bagsak ang balikat na naglakad na patungo sa paradahan nito ng tricycle. Siya na may nagtungo sa kanilang bahay at sinilip niya ang ama at nang makitang natutulog ito, nagpasya na siyang sumunod sa kanyang Kuya Joel na naghihintay sa kanya. Wala silang imikan sa pagpunta sa bahay ni Apo Igok. Bumaba sila sa kalsada at naglakad na lamang sila patungo sa bahay ng matanda. Sa gitna kasi ng palaya na pag-aari nito ang bahay nito. Aba, sinasabi ko na nga ba? Pasok! Pasok kayo dito sa loob! Masayang sabi ng matanda sa kanila nang makita sila. Sila naman ang kuya niya ay hindi maipinta ang muka pero pumasok na rin sila sa bahay nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Apo. Tinatanggap ko na ang alok niyo. Basta, ibalik niyo lamang ang lupa ng Itay ko. Tiimbagang nawika niya. Oh wow, totoo ba ito, Rihanna? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, basta mangako ka lang na ibabalik mo ang lupa ni Itay. Madilim ang mukhang wikang muli niya. Oo naman. Marunong akong tumupad sa usapan. Kapag nasa simbahan na tayo, kasabay ng pagpirma ng dokumento natin sa kasal ay mapapasa kamay din ng Itay mo ang inyong lupa. At syempre, may bonus pang pataba para sa palaya niya. Malawak ang pagkakangiting wika ng matanda. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pabulong na wika ng kanyang kuya pero sapat lang para marinig niya.